Jesus. Lord, we thank you for this wonderful day. Salamat, O Diyos, sa oras na muli nyo kami pinagsama-sama sa lugar na ito. Salamat, O Diyos, sa inyong kapangyarihan, sa presensya nyo, na sumasama sa aming kalagitnaan. Lord, right now, we glorify you and we adore you. At hayaan niyo po, O Diyos, na tanggapin ninyo ang aming pagsamba at pagpupuri sa inyong dakilang pangalan. And Lord, right now, kami po ay nagpapakumbabang lubos. Humingi po kami ng tawad, Panginoon, sa lahat ng aming mga sala. Lord, we ask that you cleanse us by your most precious blood. At isuot niyo po sa amin ngayong araw na ito ang baluti ng iyong katwiran, Panginoon. And Lord, we are ready to receive your word today. Salamat, O Diyos, sapagkat kami po ay excited na tanggapin ang inyong buhay at banal na salita. At Lord, we pray and declare na kami po ay hindi lamang mai-inform today, but we will be transformed by your word from glory to glory. At ngayon din pong oras na ito, Panginoon, ay aming itinataas sa inyo ang amin pong bansang Pilipinas. Lord, we are entrusting to you our whole country, our whole nation, especially those who are affected by the flood. Lahat, Panginoon Diyos, ng mga naroroon sa lugar ng Cebu, and Lord, in other parts of the nation, Lord, na nadaanan ng bagyong Tino, Panginoon, we're praying that you give them more strength, Lord. Lord, samahan niyo po sila sa panahong ito. Alam namin, O Diyos, kay Panginoon at Diyos na hindi nagpapabaya sa lahat ng mga tao nagtitiwala sa inyo. Kaya Lord, dagdagan niyo po ang kanilang pananampalataya. Lord, bring right people to them, Panginoon Diyos, and supply all their needs, Lord God, ngayong oras na ito, sa pangalan ng Panginoong Jesus. At gayon din pinagpe-pray namin, Lord, na ang parating na bagyong uwan, Lord, this will not cause devastating losses sa amin. We declare na ito po ngayon pa lamang ay tinutunaw na ng inyong makapangyarihang dugo. In Jesus' mighty name. And Lord, na pagdaan ito papunta sa area of responsibility ng Pilipinas, Lord, mahina, mababa na, Panginoon, at Lord, magiging showers of blessings na lamang ito. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. We declare and believe, Lord, that you have already answered our prayer. At salamat, Panginoon, even to all those JA1 churches all throughout the Philippines. Lord, we are praying that you also empower and strengthen them, O Lord, in these times of need. And I also declare, Lord God, na lahat ng aming mga kapatid, Panginoon, na nasa buong Pilipinas, lahat ng sulok ng mundo, Panginoon, they are always strengthened and covered and protected by you, O God. No calamities shall stop us from worshiping you. Walang bagyo, walang anumang sakuna ang makakahadlang upang hindi ka namin sambahin at papurihan sa spirito at katotohanan. Lord, bless this worship service. We believe your power is greatly manifested and will be manifested sa oras na ito in Jesus' mighty name, all throughout this worship service. Bless, Lord God, also and protect our Apostle Bishop Art and Reverend Lin, who are now in Germany, Panginoon, to celebrate the anniversary there of our church. Lord, strengthen them, empower them, and anoint them more, and give them the victories upon victories in all of the conferences, in Jesus' mighty name. And all those who are with us online, we are declaring also that the tremendous power, the unstoppable power and grace and mercy, and blessings of the Lord Jesus Christ shall flow unto them as well, even though they are there in the comforts of their homes, Lord. Protect every one of us, Lord God. Keep everyone safe, Panginoon, at makita namin ay ikaw sa lahat ng mga pangyayaring ito. Madakila ang iyong pangalan. Lord, do as you will, Panginoon Diyos, and we will abide and obey. Salamat na marami, Lord. We're excited for today. We claim the victory, the answered prayers, the healing, deliverance, the prosperity shall flow, anointing shall flow upon each and every one of us. Sa iyo po ang papuri at pagsamba as we claim the victory in Jesus' name. Amen and amen. Praise God. We may all be seated, please. Masama po nating i-declare ang Luke chapter 4 verses 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind,
to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, He is Jesus, the Anointed One. Palakpakan po natin ang ating Panginoong Jesus. Thank you, Lord. At atin din pong i-declare ang ating kultura. As J1 family, sabay-sabay. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. I am a good follower. I don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I am part of something big. I am in partnership with Christ. And I am not extreme. Amen. May kisabi nga sa katabi mo, partner, parang nilalamig ka yata. Anong sagot? Amen. Sino po ang nilalamig? Thank you, Lord. Ating pong Apostle, Bishop Art, and Reverend Dean, as we have prayed earlier, sila po ay nasa lugar po ng Germany. And right after that, they will move to London to also celebrate the anniversaries of our church there. So please include them in your prayers. Amen? Excited ba kayo today? Mas malamig pa sa ihip ng hangin ang lamig na ipapadala ng Holy Spirit sa atin. Kung kanina kinanta natin ay Fire of God, abay, mararanasan mo rin ang lamig ng kanyang yakap. Amen po ba? Last week po, may matinding storm na tumama po sa bansa natin, ang bagyong Tino. At ito po ay particular na tumama sa probinsya ng Cebu. Nakita po ba natin sa mga balita? At alam nyo, nung huli ko pong napanood ang balita, I think more than 100 people have died. And a few more hundreds are missing. At kung susumahin po lahat, ay mahigit 1 milyong tao ang naapektuhan ng bagyong iyon. At sila po'y na-displace. Instead of focusing on the various reasons or controversies posted sa social media as to why this event happened, kung bakit sobra ang pagbabaha. Kasi marami po ngayon ang nagpo-post sa social media na kaya bumaha kasi dahil dito, dahil ganito, may ginawa si ganito, si ganon. The most that we can do right now as a church, as a family, is to offer prayers to the whole province of Cebu, wisdom to the government, and strength and restoration of all the Cebuanos and all other kababayans who are affected in the aftermath of this storm. Alam niyo po, you can also, hindi ka lang pwedeng mag-pray lang, meron ka din pwedeng gawin na makatulong, pwede kang mag-send ng small amount sa mga donation hubs nila or donation drives nila. Like the Philippine Red Cross o kung saan man. Ako po, nakapag-send na po ako ng maliit na halaga. I've sent 200 pesos through GCash, doon po sa kanilang donation hubs. Because I believe, yung 200 ko po yung malayo na maaabot. Kinuwenta ko po yun ay marami-rami na ring tubig yun, marami-rami na ring tissue yun, na kinakailangan po ng ating mga kapatid doon. So, I encourage you po to search a hub online, and a small amount can help them. If we do it, God will pay it forward to us. Amen ba? Praise God. May paparating pa raw pong bagyo. Uwan ko lang kung paparating pa. At ang deklarasyon natin ay siya hindi po magiging devastating as before. Amen. Meron po tayong malimit naririnig na ganitong kataga. We are saying, thanks, I needed that. Kailan po natin naririnig to? Lalo na yung mga Gen Z ngayon, mga millennials, ewan ko lang yung mga millennia, may mga linya sa, marami ng linya, hindi ko lang alam kung nakaka-relate kayo dito. Uy, salamat ha, kailangan ko yun. Thanks, I needed that. Ito po yung naririnig natin. Number one, when someone encourages us, pag may nag-encourage po sa atin, pag ikaw ay down and you are hopeless and someone says encouraging words, sasabihin mo, ay, salamat, kailangan ko yun. Pangalawa, when we took or when we take a timely advice
Pagka ikaw ay nasa major crossroads ng iyong buhay, magdidesisyon ka, at may nag-advise sa'yo na talagang merong liwanag kang nakita, so sasabihin mo sa kanya, oy, salamat, kailangan ko yun. Okay? Pangatlo, when you are taking a break after a long season of your school or sa work, and finally you will have vacation, laging sinasabi mo, oy, Lord, salamat, kailangan ko to. A long break after a tiring season of work or studies. Pangapat, when we face a reality check sa ating buhay. At minsan po yung mga confrontation, yung mga conflict, ito po ay mga reality checks ng buhay which are powerful enough to bring people back to reality. Pag minsan yung isang tao nadadala ng emosyon, nadadala ng sobrang kasaganaan, nadadala ng napakatataas na mga achievements sa buhay, sometimes they have to face reality checks in life. At kapag na-realize nila na, uy, ako pala ay medyo tumataas na sa lupa, umaangat na sa lupa, kailangan merong humility or humbling moment. And those are reality checks that we have to face. At ang panlima, alam nyo, hindi natin ito inaasahan. Sometimes we needed storms. Na pag may dumating na bagyo, minsan sabihin natin, oy, salamat, may bagyong dumating. To tell you frankly, wala naman talagang nagsasabi na, Lord, magpadala ka ng bagyo. Wala naman ganun eh. But it is inevitable. Hindi may iwasan ng bagyo na dumating. Hindi lamang sa ating bansa physically, but even sa ating mga buhay, emotionally, financially, maraming klase ng bagyo ang dumarating. Kaya po, minsan masasabi natin, Lord, salamat, I needed that storm. Kaya po, ang atin pong title ng pag-uusapan today is The Storm That I Needed. Basahin niya po natin, 1, 2, 3, go. Yeah, minsan, ang kailangan mo pala hindi blessing, ang kailangan mo storm. Yes, kaya tayo nauumay sa buhay Kristiyano. Kasi hindi natin matagpuan ang hinahanap natin. Tagal na natin sa church, naglilingkod na tayo sa Panginoon, pero parang may kulang pa rin. Hindi natin nakukuha yung tunay nating kailangan. We are asking so many things kay Lord na kailangan natin, na pag nakuha naman natin, parang hindi pa rin yun ang kailangan natin. Nalolost po tayo kung ano ba talaga yun. Hingi tayo sa Diyos ng comfort, luxuries, many nice things, na we thought we needed, but most of the time, the need comes in a package that we least expect it. In a form that we do not like, and we do not envision. Para kang tumanggap ng regalo ngayong Pasko, kahit hindi naman ito ang nilagay mo sa wish list mo. It's a gift that you think you don't need. Kasi may alam kang mas kailangan mo. Familiar po ba tayo sa verse na to? 1 Corinthians chapter 2, verse 9. That is what the scriptures mean when they say, no eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Kailan po natin ito kalimitang naririnig? Kapag po tayo nagdedeklara ng blessing, ng provision, sa mga nagpapapray sa atin, sa mga nagba-birthday, kasali ka sa 18 declarations, kasali ka sa 7 declarations, kalimitan ito ay isa sa mga nababanggit na verse. Ano po ang point? Totoo po itong verse na ito. However, ito po ay isang quotation lamang ni Pablo na hinugot niya mula sa book of Isaiah 64 verse 4, which says, no one has ever heard of such a God, no one has ever heard such a story, no one has ever seen any God except you, who does such great things for those who trust Him. So meron po silang may similarity po sila. Hinugot po ito ni Pablo mula sa book of Isaiah at ikinote niya ito kasi nasulat ito nung panahong yon. Ito, Isaiah 64 verse 4. Nasulat po ito nung panahon kung saan napakalayo
ng Israel sa Diyos. They were in a rebellious state nung sinabi po ito ni Isaiah. Ito po isang form of encouragement ni Isaiah sa kanila, speaking as a prophet in front of this rebellious nation. Ito po yung sinasabing, thanks, I needed that. Ito po yun. The thanks, I needed that moment ng mga Israelita. So, what's the point, Pastor? Sino po dito nagmamahal kay Lord? Raise your hands. Yung totoo. Hindi raw natin alam, hindi pa rin daw natin nakikita, at hindi pa rin natin naririnig kung ano ang inihanda ng Diyos sa mga nagmamahal sa Kanya. Ulitin ko, taas uli ang kamay ng mga nagmamahal kay Lord. Amen. You were praying for a breakthrough. What came was breaking. Bakit? Ba't ganun, Pastor? Ayun nga pinagpe-pray ko. Because no eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Ang thinking natin, nakala natin, yung verse na ito ay para lang sa breakthrough, blessings, and everything. It is in general. You were praying for a miracle, what came was a mess. Bakit ganun, Pastor? Because no eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived or imagined what God has prepared for those who love Him. Sino po nakaranas noon? Nagpray ka na nagpray ng miracle, yan dumating ay gulo. No eye has seen, no ear has heard. You were praying for success. What came was a storm. Why? Same answer. No eye has seen, no ear has heard, no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Ang liwa-liwanag ng prayer ko, Pastor, ingatan ako ng Diyos. Tapos paglabas ko ng bahay, na-aksidente ako. Ang liwanag ng prayer ko na mag-provide ka, Panginoon, ng pantuition ko kasi po ito po ay aking matagal ko nang idinudulog sa inyo. Biglang sa inyong life group o A group, ikaw na lamang ang wala. Lahat sila naka-enroll na. Ikaw na lang ang hindi. Why? No eye has seen, no ear has heard, and no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Pastor, sawang-sawa na ako sa storm. Sa totoo lang, puro storm na lang ang dumarating sa akin Ako po ay suking-suki na ng mga storm na yan. Alam mo, huwag kang malungkot. Merong mensahe ang Diyos sa iyo. Storms make trees take deeper roots. Hindi mo talaga kailangan na agad ay mamunga. Ang hinihingi mo na sa iyo ng Diyos, magpalalim ka ng ugat. At para mapalalim ang iyong ugat, kinakailangan magpadala ng storm sa iyo. Ano yung paglalim ng ugat? Ibig sabihin, gusto niya, lumalim ang iyong pagkakapit sa iyong pananampalataya sa Kanya. And the greater the storm, the deeper the root. The bigger the problem, the deeper the faith. Amen? Yung akin pong isang tita, ang pangalan ay si Luisa May Alcott. Ang sabi po ni Tita Luisa, I am not afraid of storms, for I am learning how to sail my ship or my ship. Hindi na ako natatakot sa mga bagyo kasi ginagamit ko itong bagyo para matuto ako kung paano maglayag ng aking bangka. Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw ang topic ngayon. Now the question is, sinabi natin the storm that we needed. So, why do we need these storms? Need po ang nilagay ko dyan. Need. Kasi baka akala natin ng storm ay, okay, Lord, patawarin mo ako at may storm sa buhay ko. No. It is a need. Okay. Sino po rito ang maraming nakahandang tabo, palanggana o timba sa bahay tuwing umuulan na?
All dali-dali. Meron ditong lata ng Boysen, may lata ng Century Tuna, kaliit. Kasi mahina lang ang tulo. Meron. Okay? At hindi mo tinatapon yun kasi nga nakahanda. Sino yung ganon? O yung iba, nasa medyo mabababang lugar ang kanilang tahanan. So ang pagka medyo lumalakas ng ulan, isa-isang itiniakyat ang kanilang mga gamit pataas, ang mga sopa, lahat. Iniakyat sa taas. Okay, laging may nakaabang ng overhead crane para itaas ang kanilang mga gamit. Yung iba, kinakabahan na pag medyo lumalakas ang hangin kasi baka masikwat ang bubong. Kaya yung iba, naglalatag na lang sila ng weight sa bubong, kagaya nito. Yan. Kailangan may pabigat sa bubong. Kaya, maghanap na kayo ng mga pabigat sa bahay ninyo para hindi masikwat ang inyong bubong, ipaglalatag nyo doon sa ibabaw ng bubong. Yung mga walang ginawa kundi kumain lamang. Mabigat na nga pabigat pa Buti na lang walang ganun sa JA1. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, ikaw na ang sunod. Uy. Wala. No. Amen ba? Ay, yung mga pabigat na yan, para naman merong silbi ang mga yan, doon nyo dalhin lahat sa mga bubong. Okay? Sabihin mo sa katabi mo, mabigat ka lang, pero hindi ka pabigat. Kailan mo lang nalalaman na may butas ang bubong ng bahay nyo? Pag may nakikita kang mapa sa kisame ninyo na para bang pulo ng... Kailan lang? Kapag may bagyo, pag may malakas na ulan. Tama po ba? Kaya po kailangan natin ng storm kasi number 1, storms reveal the cracks. Bakit po hot topic ngayon ang korupsyon sa bansa? Na-reveal ang crack Dahil saan? Dahil sa bagyo. Nireveal ng bagyo ang napakalalaki at napakararaming crack. Hindi lamang sa mga flood control facilities, kundi sa mismong sistema ng pamahalaan ngayon. Kaya nga po kailangan ng matinding prayer ng ating pong bansa, ng lahat ng opisyal ng ating bansa. Dahil nare-reveal po ang mga crack at ang lalaki. And remember this, it's not the storm that breaks the house. It's the cracks that you never saw. Ulitin ko, it's not the storm that breaks the house. Those are the cracks na hindi mo nakitang nandoon pala. May ine-expose kasi ang storm. Kaya maganda ito kasi may pinalalabas ito sa atin. It exposes the cracks in our hearts. And most of the time, hindi naman talaga yung storm ang problema at ang tunay na dahilan ng crack. Tama? May kausap pa ba ako dito? Kundi yung crack dati nang nandun. Yung butas sa bubong dati nang nandun. At bakit nagkabutas? Bakit nagkakarak sa mga wall? Bakit nagkakarak sa mga I-beams or sa mga beams? Bakit nagkakaroon ng crack? Kasi ang tunay na reason, mahina ang pundasyon. Yung cracks na nakikita mula sa mga cracks na nasa ilalim pala nanggagaling. At kapag pinabayaan, maaaring mag-cause ng pagkawasak. Kaya pala pag nagkakaroon ng movement, nagkakaroon ng lindol, nagkakaroon ng unsettling sa foundation. Kaya naman, nagkakaroon ng effect doon sa kanyang mga poste columns at sa lahat ng kanyang mga beams. May kausap pa po ba ako dito? The devil doesn't come at you through your front door. He looks for cracks in your foundation. Ang jablo, hindi yan magpapaka-obvious na magpakita sa'yo. Ang hinahanap niya ay yung mga maliliit na crack na nasa pundasyon mo. Kaya mahalaga po ang pundasyon.
Mahalaga ang nakukuha mong pundasyon mula sa iyong magulang. May mga paghihigpit sila sa atin. Nung ako'y bata, laging pinaghihigpitan, di ko maintindihan. Pinagbabawalan ka, nakakairita sa'yo kasi parang feeling mo, inaalisan ka ng kalayaan o kaligayahan. Pero sa dulo pala, kapag may bagyo na, makikita kung sino ang may crack at kung sino ang wala. Proverbs chapter 1, verse 8 to 9. Pay close attention, my child, to your father's wise words, and never forget your mother's instructions. Mapalad ka kung may magulang ka na nagtuturo at naggagabay sa'yo. Verse 9, for their insight will bring you success, adorning you with grace-filled thoughts, and giving you reins to guide your decisions. Ang insight pala nila, nagbibigay ng tagumpay sa ating mga anak. At alam nyo ba yung rein na tinatawag? Ito po yung, pakita mo nga yung picture ng kabayo. Kita nyo ba yung nasa may bibig na nakaganon? Na hinihila ng tawag doon, ng rider. Maisip. Kutsero. Ay, ulam pala yun. Yung kutsero. Kutsero. Hinihila po yun. Bakit? Ayun ang pang-guide. Yan pala yung pang-guide ng kabayo, yung nandun, yun yung rein. At sabi nung sa binasa natin, it will guide your decision. The reins will guide your decision. Kaya minsan kailangan hilahin ang ilong mo, kailangan kang pingutin sa tenga, para lamang maintindihan mo na, anak, mahuhulog ka sa bangin. Those are reins to guide us on our decisions. And sometimes the storms are these powerful reins. R-A-I-N-S. And R-E-I-N-S, dalawang rein. Ang mga storm ng buhay. They guide us in our decisions. Paano yan, pastor? Lumaki ako na hindi maayos ang aking mga magulang. Wala po nagturo sa akin or walang nag-guide sa akin. Mahina po ang aking foundation. Aba, wag kang malungkot kapatid. Kasi may mas matinding foundation na inihahanda ang Diyos sa'yo. Ano yun? Matthew chapter 7 verses 24 to 27. These words I speak to you are not incidental additions to your life. Homeowner improvements to your standard of living. Grabe ano? Hindi daw palamuti ang mga salita ng Diyos sa iyo na pampadagdag lamang sa existing standard of living mo. When or rein, they are foundational words. Words to build a life on. If you work these words in your life, you are like a smart carpenter who built his house on solid rock. Rain poured down, the river flooded, a tornado hit, but nothing moved that house. It was fixed to the rock. Verse 26. But if you just use my words in Bible studies and don't work them into your life, you are like a stupid carpenter who built his house on the sandy beach. When a storm rolled in and the waves came up, it collapsed like a house of cards. Grabe, napaka straightforward ng word na yun ng Panginoon. May isa pong kanta na tuwang-tuwa ako kapag ako po'y nasi-shake. Kasi it is but normal for a person to be shaken. Ang problema lang, dapat hindi ka bibigay sa shaking. You should have a strong foundation. And I really like this song from Maverick City. Ang sabi doon sa kanta, Christ is my firm foundation, the rock on which I stand, when everything around me is shaken. I've never been more glad
that I put my faith in Jesus, 'cause He's never let me down. He's faithful through generations. So why would He fail now? He won't. Galing, no? Kantang yon. I've still got joy in chaos. I've got peace that makes no sense. I won't be going under. I'm not held by my own strength, 'cause I've built my life on Jesus. He's never let me down. He's faithful through every season. So why would He fail now? He won't. Napakagandang kanta po na yun. Palakpakan natin si Lord. Pag po ako'y nasi-shake, I'm singing this song because I know my worship goes to His throne. At after I sing this song, para akong na-refuel. Again, my foundation is being built firmly on the rock. Kaya salamat po sa Diyos at ine-expose niya ang mga cracks through the storms para may gawin tayo. Para magpaayos tayo kay Lord. He is in the business of repairing and restoring. At kapag na-build ka na, you will also be a builder of others. Amen? Sabihin nga natin, we don't destroy, we build. We are in partnership with Christ. Tama po? In what? In rebuilding. Kapartner ka ni Jesus sa pagre-rebuild at pagre-restore ng mga tao. Isaiah chapter 58 verse 12. Ang sabi po dito, your people will rebuild the ancient ruins and restore the foundations of past generations. You will be called the rebuilder of broken walls and the restorer of streets where people live. Ang identity pala natin as JA1 family is that we are rebuilders of broken walls and we are restorers of streets where people live. Rebuilder means ikaw ay encourager ka sa mga taong nadadown. You motivate people. Restorer ka means you help people heal from their wounds. Hindi ikaw ang nag-hurt, you heal through your words and actions. That is what we have. Kaya po kapag may ine-expose na crack sa'yo because of the storm, you have to do something. You have to go to Jesus and be rebuilt so that you will rebuild others as well. Amen po ba? He never fails. Sabi mo sa katabi mo, si Lord ay hindi nabibigo. Tama po ba yon? Kailanman hindi nabigo si Lord. Amen? Pangalawa, why we need the storms? Because the I is the center of God's will. The eye of the storm is the center of God's will. Hindi po ba yun ang pinakamalakas na bahagi ng isang ulan o ng isang bagyo? No. Let's learn from that. There is a person named Tony Baltimore. Siya po ay isang sailor. Mahilig po siyang mag-join sa mga sailing contests. At sikat po siya during the late 1990s. Kasi po, nakaligtas po siya sa isang matinding bagyo habang siya'y nakasakay sa kanyang yate, ay nag-capsize po o tumaob yung yating sinasakyan ni Tony Baltimore sa may Southern Ocean, sa may lugar ng Australia. At alam niyo po ang nangyari? Nag-iisa po siya doon, tumigil ang bagyo, nakataob ang kanya pong yate. At siya po'y nasa loob ng yate. At kahit nakataob na ito, hindi ito lubusang lumubog kasi nga po balanse. Parang nagpatong kayo ng taklob sa tubig, hindi lumulubog kasi balanse siya. Pero may mga cracks sa loob. Kaya unti-unti pa rin pumapasok ang tubig. Kaya mauubos ang oras niya doon. Kapag hindi siya nailigtas, mamamatay siya. Buti na lamang, meron kakaiba daw peace sa kanya at may kakaibang strength sa kanya
na kahit siya po'y nandun sa ilalim ng kanya pong nakalubog, o nakataob na yate, may nakita siya doong maliit na bahagi kung saan siya nakakahinga. At nakasurvive po siya sa susunod na mga 4 na araw. Imagine ninyo, tumaob ka sa gitna ng karagatan, tumaob ang iyong yating sinasakyan, nakasurvive ka pa. Ang nagbuhay sa kanya doon, o ang kinain niya ay yung isang bar ng chocolate, isang lata ng pagkain, at ilang packs ng tubig, bago siya po na-restore o nakuha ng Royal Australian Navy. After 4 days pa. May kumatok doon sa kanyang nakataob na yate, at siya'y nag-respond. At lumabas siya, hanggang sa siya po'y na-rescue. Sobrang lamig po ng tubig. At alam niyo po ba kung anong kauna-unahan niyang nasabi? Thank God. It's a miracle. Ang kauna-unahan niyang nasabi bilang isang sailor, bilang isang dumaan sa bagyo, thank God. It's a miracle. Nasa gitna siya ng storm, pero siya daw ay calm and steady. Hindi na siya nag-expect daw ng rescue at nire-ready niya na ang kanyang sarili sa kanyang nalalapit na pagpanaw. According to Tony Ballimore. Ano po ang tawag doon? Ang tawag po doon is the eye of the storm experience. Kapag ikay nasa gitna ng bagyo, kung tutuusin, technically, ang pinaka-safe na lugar ay kapag nasa mata ng bagyo. Ha? Delikado yun, pastor. Ikaw yung nasa mata, nandun yung mata. No. The mata or the eye of the storm is the place na kung saan pinakakukunti ang ulan, pinakakukunti ang hangin, at walang ulap. Kita mo ang araw. Nasa gitna ka ng bagyo, pero kita mo ang araw. Ang tawag doon, eye of the storm experience. Kanina po, ako po ay tinitingnan ko po yung sa iPhone yung ating, sinasabing bagyong parating. So, nung tinignan ko po sa iPhone, kita niyo po yung mata, nasa gitna. At ang location ko po, ang location natin, yung may nakalagay doon na 25 degrees. Yan po ang Batangas City. At yun po, ang mata ng bagyo. At ang direksyon niya po ay pataas. Hindi po siya padiretso sa Batangas City, pataas po. Kaya praise God po, hindi po kasama ang Batangas City. So ang prayer natin, humina na ito hanggang sa paakyat. Wala nang masalanta. Amen po ba? At alam niyo ho ba yung mata na yon, yung gitnang yon, walang ulap doon. Yung dilaw, yan po yung pinakamatitindi. Yung pula, yan po yung medyo mahihina ng bahagi. Pero yung dilaw, yan po ang pinakamatitindi. So ang unang mararamdaman natin dyan is yung hangin, ulan, at habang lumalapit sa sentro, palakas ng palakas ang bagyo. Pero kapag pumasok na sa sentro, biglang hihina na ang hangin at magkakaroon ng pansamantalang kapayapaan. At pagdadaan na uli ang bagyo, muling mararamdaman uli ang malakas na hangin habang tumatagal pahina ng pahina hanggang sa tuluyan ng mawala. So mahina, lalakas, pupunta sa gitna, malakas, hihina hanggang sa mawala. Ganon po ang sistema pala po ng mga bagyo na yan. Eh ano po yung eye of the storm na sinasabi mo, Pastor? Philippians chapter 4, verse 7. Sabi po dyan, because you belong to Christ Jesus. Sino dito yung na kay Jesus na? Hindi lang nasa iyo si Jesus, kundi ikaw mismo na kay Lord. God will bless you with peace that no one can completely understand. This is the eye of the storm moment. Yung kagulong-kagulo sa paligid. Dilubyo sa paligid mo. Pero ikaw may kalmado kang espiritu. And this peace will control. The word is control eh. The peace will control the way you think and feel. Hindi sinabing mawawala ang bagyo. Ang sinasabi dito is,
yung kalagitnaan ng bagyo. At ang lagi nating sinasabi, we are always in the middle of something. Nasa gitna ka ng pinagdadaanan mo ngayon. Well, yung gitnang yan, bukas ang liwanag dyan. Kaya kung ikay nasa gitna ng bagyo, praise God, you are in the center of God's will. Ito yung situation na may unexplainable peace ka, kahit kitang-kita mo, napipinsala ang nasa paligid. Kahit ikaw mismo, hindi mo ma-explain, bakit ganito? Dapat ako malungkot pero hindi. Dapat ako mag-alala pero hindi ako nag-aalala. Bakit ganito? Alam niyo kung bakit? Kasi binless ka ng Diyos ng peace na ikaw mismo hindi mo maintindihan. Kaya ngayon magde-declare ako sa inyo that the JA1 family here and even those online, pinapadala ka ngayon ng Diyos ng peace sa gitna ng storm. Na kahit ikaw mismo, hindi mo ma-explain. Lord, ano ba ito? Ako ba'y wala nang pakialam? Bakit ako'y ganito kapayapa ang pakiramdam? That is called the peace that the Lord has given you because you are in the center of His will. Kaya huwag kang aalis sa sentro ng kalooban ng Diyos. Amen ba? Kaya ganito dapat ang approach natin sa bawat storm. Mapayapa kahit magulo. Tahimik kahit maingay. Yung asawa mo, ingay ng ingay. Pero ikaw, tahimik. Yun. Peace. Maliwanag kahit madilim. Pastor, madaling sabihin yan. Kasi wala ka sa sitwasyon ko. Hindi mo alam pinagdaanan ko. Of course. Hindi ko naman sinasabing madali. Ito ang sinasabi ko sa inyo, ito ang catch dyan. You never know how strong you are until being strong is the only choice you have. Tony Bollimore. Ano bang option niya? Mag-iiyak? Habang nakakapsize yung kanyang sinasakyang yate? Anong gagawin niya? Magmukmok? Magsumbong, magreklamo sa Diyos? Bakit nagkaganon? Ang pinili niya ay yung eye of the storm moment, yung peace. Ang pinili niya yung maging strong. As if yun na lamang talaga ang option niya. To be strong. Hindi mo malalaman ang iyong strength, ang limitations mo, hanggat hindi na lamang strength ang naiiwan sa'yo. Hindi na dapat mabuhay si Tony Bollimore. He was supposed to give up. Dapat give up na siya noon. Nasa gitna ka ng karagatan? Nakataob ang iyong sinasakyang yate? Pero alam niyo po, ang pinakamahirap na bagyo ay hindi yung bagyong dumating sa kaorasan nung naglalayag si Tony Bollimore. Alam niyo ang pinakamahirap na bagyong dumating? Yung pagkatapos, yung bagyo sa sarili. Hindi nga po siya identified as a believer of Christ, pero acknowledge niya na ang Diyos agad. Thank God! May mga nagsasabi pa nga po, isa siyang atheist. Pero paglabas niya daw, thank God! It's a miracle. Ano nagpabago sa kanya? Yung bagyo eh. Ano ang nagpatawag sa kanya sa Diyos? Ay, yung bagyo. Amen? Kaya minsan kailangan mo ang storm para tumawag ka rin naman sa Diyos. Bakit ngayon ang dami nagpe-pray for this, pray for that? Pag nag-post ka, Lord, we pray for this. Kasi alam natin, sa Diyos pa rin tayo tatakbo. Walang magagawa ang pera mo, ang milyon mo, ang bilyon mo. Pag natural calamity na ang dumating, walang magagawa ang lahat ng yan. Ang magiging choice mo na lang is to be strong. Nakikita ko po sa videos, yung mga pamilya sa Cebu, na pinapanood nila, ang bahay narito, yung maalon, yung malakas ng agos. Ewan ko napanood nyo yun. Na sila yung nag-iintay ng rescue doon, nandito na, dala-dala yung mga bata, pamilya.
Paano hindi ka patatawag sa Diyos noon? Amen? Pinakamatinding bagyo, hindi yung dumating na Tino. Ang pinakamatinding bagyo, yung bagyo sa sarili. Dahil sa pag-alis ng bagyo, okay, wala nang hangin, wala nang ulan, sumikat na uli ang araw, yehey na ba yun? Wala na nga ba? Hindi. May pangalawang wave ng bagyo. Not in the form of rain or wind, but in the aftermath, which is number 3. The aftermath is the real storm. Pag alis ng hangin, ng ulan, pagsikat ng araw, nawala yung pansamantalang bagyo. May pumalit. Another storm na hindi ulan or hangin. Dito po pinakamahirap ang trabaho ng mga taga-DRRMO, Disaster Risk Reduction and Management Offices. Yung pag-a-analyze nila ng mga iniwang pinsala ng bagyo, yung pagpipicture nila ng mga patong-patong na mga sasakyan, ng mga nasirang bahay, ito ang pinakamasakit sa lahat. Bibilangin nila ilang ektaryang pananim ang nasira, ilang pamilya ang nawalan ng tahanan, ilang tao ang nasawi, ilang tao ang hindi makita, ilang tao nangangailangan ng agarang tulong medikal. Lahat ito inilista nila. Ang tawag po doon, the aftermath, and this is the real storm. Paano ka babangon after the storm? Parang ganito, matapos mo mapagtagumpayan ang matinding sakit karamdaman mo sa ospital, haharap ka naman sa malaking bill. Matapos magkabati-bati o magkaayos-ayos ang mga magkakamag-anak, ang mga mag-asawa, ang mga pamilya, ibabalikan kung ano yung masasakit na mga salita. Dapat ko na bang kalimutan yon? Papatawarin ko pa rin ba siya? Okay na kami, pero hindi ko alam, hindi ko mapatawad. Palalampasin ko na lang ba yon? Tawag doon, the aftermath. The real storm. We cannot escape the truth of the aftermath. Haharapin talaga natin ang mga pinsala na iniwan ng mga bagyo ng buhay. And we sometimes experience trauma. I feel for them. Pagka ikaw ay nakaranas bagyo, hindi ito po sa atin, sa Sierra Verde, sino taga Sierra Verde. Malimit po dyan, mabilis tumaas ng tubig. I could feel their trauma kapag lumalakas ang ulan, ay ramdam nila, naku, yan na naman. Bakit? Traumatic na. Yung marinig po lamang pumapatak ang ulan sa iyong bubong, ikaw ay ninenervyos ka na. Ang tawag doon, aftermath na yon. Amen. Pero may mas magandang perspective ang aftermath. Kailangan nating baguhin ang ating perspective. Na hindi ang iniwan ng Diyos ay distraction o ang iniwan ng bagyo ay distraction. Because not all storms come to disrupt your life. Some come to clear your path. Hindi lahat ng bagyo ay para wasakin ang iyong buhay o sirain ang iyong buhay. Some of them or most of them dumarating para lang linisin ang hindi dapat nandoon. Kailangan din naman mag-reset. Kung paulit-ulit na lamang na gano'n na nangyayari at humihingi ka sa Diyos ng breakthrough, ay ang breakthrough mo pala ay darating sa pamamagitan ng isang bagyo. Para ano? Para hindi mo na balik-balikan yung mga dating maling bisyo. Kailangan mong magkasakit sa atay. Hello? Para hindi ka na bumalik sa pag-iinom. Bagyo yon. Hindi para wasakin ka, kundi para i-clear ang daraanan mo. Gusto mo na balang mabago ayaw mong tumigil. Nakailang pray na sa iyo. Nakailan ng deliverance ang pinuntahan mo, ay diretso ka pa rin. Ay siya, iaalaw ng Diyos na ang iyong atay ay mag-suffer.
It is not to, hindi ito para parusahan ka lamang. Kundi gusto ng Diyos, isaayos na ang iyong daranan. Amen? At ito po talaga ang purpose ng bagyo sa tao. Sa ating mga Kristiyano, ang purpose ng bagyo is para linisin ang dadaanan mo. Resetting your priorities. Kita mo ang tao ngayon, isa ka lamang tatawag sa Diyos. Kung kailang nagkabagyo-bagyo na, nung hindi naman nabagyo, tumatawag baga naman? Hindi. Iging-igi sa Di ka po? Kailan lang tumawag? Nung dumating sa... Ibig sabihin, pinapaalala sa atin ng Diyos, ako'y narito pa rin. At ako pa rin ang in charge. At ako pa rin ang dapat mong priority. Sinasabi lang ng Diyos, through the storm, anak, baguhin mo, ayusin mo ang priority mo. Kaya ka may bagyo, may pinaayos na priority sa'yo. Minsan, akala mo yung ministry, intimacy mo na sa Diyos. Bababa din mo ang sarili mo sa church, gayong wala ka namang mas malalim na intimacy sa Kanya sa personal life mo. That is a wrong priority, kaya mamaya may dadating na bagyo sa'yo. Amen? Sabi mo sa katabi mo, kaya mo pa ba? O simple lang, Mark chapter 12, verse 29. Jesus answered, the most important command is this, people of Israel, the Lord our God is the only, sabihin natin only. Siya lamang daw ang Panginoon. Ang dami nating pinapanginoon. Marami. He is not the only Lord, but He is only one of the Lords. Karamihan ng Kristiyano ay ganon. Verse 30. Ano daw yon? Love the Lord your God with all your heart, all your soul, all your mind, and all your strength. So ano ang number one priority? We are resetting our priorities. Number one, si God. Above everything else, si Lord pa rin ang number one. Nag-iisa nga daw siyang Diyos at Lord ng buhay natin. Kaya sa Kanya mo pwedeng ibigay ang lahat-lahat. Minsan jowa mo pa lamang gusto ibigay mo na ang lahat-lahat Sa Diyos may kaunti. Sa Diyos mo ibigay ang lahat-lahat. Kaya nga sabi doon, all. Not half, not 99%. Bakit siya ang naunang nagbigay ng all sa'yo? Kaya lagi nating babalikan yung undeserved thinking natin. Grace is receiving what you don't deserve. And Christ received what He didn't deserve. Dapat sa atin ang kaparusahan, pero inako ni Kristo. Para ikaw na dapat, para kay Lord lamang ang langit, binahagi din sa iyo at sa akin. Anong ibig sabihin po niyan? Yan yung all ni Lord na nauna niyang ibinigay sa atin. Kaya yung all mo kay Lord, hindi yan sasayangin ng Diyos. Kapag ibinigay mo ang all mo sa Diyos, humanda ka sa breakthrough mo. Mark chapter 12, verse 31. The second most important command is this. Love your neighbor the same as you love yourself. These two commands are the most important. So pinag-uusapan natin ay priorities. Number 1, si God. Ano kaya number 2? Number 2, self. Pastor, hindi ba dapat iba muna bago sarili? Ilalagay mo sa tamang konteksto. Nakabase, basahin mo uli yung verse 31. Love your neighbor the same. Anong nauna? Yung love your neighbor o love yourself? Sagot. Sagot naman. Ay, love yourself. Ang una. Kasi sabi doon, ibigin mo ang iyong kapwa, kagaya. Iginaya lamang yung pag-ibig sa kapwa sa pag-ibig mo sa sarili mo. Kaya kung sasabihin, wag mong mamahalin ang sarili mo, no. Ay, utos ng Diyos yun
Love also yourself, kasi anong ibibigay mo sa iba kung hindi mo naman mahal ang sarili mo? Amen? Di bali nang wala sila, basta ako'y meron. Baligtad yata tayo. Di baling wala na ako, basta sila ay meron. Di bali nang kayo na lang ang kumain, basta ako'y busog na, nakita ko kayong busog. Sus naman, nagda-diet ka lamang. Hindi sinabi dito na, alisin mo ang pag-ibig sa sarili mo at mahalin mo lang ang neighbor mo. Igaya mo daw ang pag-ibig mo sa iba sa pag-ibig sa sarili. Ngayon ang self, hindi ito sinasabing focus ka sa self mo ha. Priorities ito. Ngayon, pag healthy na ang pag-ibig mo sa sarili mo, pasok na tayo sa others. Sino yung unang others mo? Magkakaiba pa yon. Kasi priorities tayo eh. God, self, and others. Pero yung others, may iba pa. Unang neighbor mo, unang other mo, family. Huwag mo munang ilabas yung mga nakasulat sa baba. Family lang. At sa loob ng family, may nakapaloob pa na pagkakasunod-sunod. Hindi yan agad family, lahat. No. Una, spouse. After ng family, under niya, spouse. Sino dito may mga asawa na? Raise your hands. Ang pinakamalapit mong neighbor ay ang asawa mo. Amen? Pangalawa, anong sunod? Children. Alay, nilabas ng lahat eh. Sabi ko ng isa-isa. May bagyo ka diya. Children, pangatlo parents, pang-apat siblings. Amen? Ano ibig sabihin mo, pastor? Dito malimit nagkakamali ang marami sa padalawa, sa children. Matinding magmahalan, nung magjowa pa lang, talagang mahalang-mahalan. Ang isang ice cream ay 5 oras bago maubos. Hinihigop na. Uuwi na tayo, higupin mo na ang ice cream. Ay bakit? Ay sa tagal ninyong nag-uusap, ganyan nyo kamahal ang isa't isa nung kayo magjowa. Abay, nung nag-asawa na isang jambulomi, 5 minutes eh. Minamadali ba yung isa? Bilisan mo, tayo mamamalingki pa. Samantalang dati, 5 oras na eh. Hindi pa nagkakasawaan eh. Nung nag-asawa, buti walang makarelate dito. Lahat ng naririto'y maayos ang ano eh. Nabawasan ang pag-iibigan nung mag-asawa na. Ay naku po, dumating na yung anak. Ang sabi ng mag-asawa, pangako natin sa isa't isa, ibubuhos natin lahat ng pagmamahal natin sa mga bata. Aba, wala nang itinira sa isa't isa. Ibinuhos lahat sa mga bata. Nako, maling priority. So ano ibig sabihin, pastor? Babawasan ko ba ang pagmamahal ko sa mga anak ko para mas mahalin ko asawa? Hindi. Hayaan mong mahal mo ang anak mo, dagdagan mo ang pagmamahal mo sa asawa mo. Huwag mong babawasan sa mga bata. Amen? Kaya nung mag-asawa ang mga anak mo, umalis sa puder mo, pagtingin mo sa iyong asawa, sino ka? Bakit? Ibinuhos nyo lahat ng pag-ibig sa bata. Hindi nyo tinira ng isa't isa, kaya nung sila'y nangawala, at nagkaroon ng sariling pamilya, pagtingin niyo sa isa't isa, hindi nyo kilala ang asawa nyo. Kahit marami ka ng anak, dapat may love life pa rin kayo. Kahit kayo 50, 60, 70, 80 years old na, may love life pa rin. Pag naglalambing si Mr. A, sasabihin ni Mrs., naku, masyado na tayo matanda para dyan. O kaya, anong love? Anong lambing? Nakakain ba yan? Nagagastos ba yan? Sabihin mo sa katabi mo, mahalin mo ang asawa mo. Kaya nga, number 1 sa family ang asawa, pangalawa pa lamang ang anak. Pangatlo, parents. Sino dito ang mga anak? Abay, lahat naman siguro tayo.
O, sa mga single, yung wala pang asawa, number 1 dapat ninyo ay parents. Number 3 sa mga may asawa na, number 3 ang parents. Ay, minsan ay number 1 pa rin ang parents. Ibig sabihin po, babawasan ko ang pagmamahal ko sa parents ko? Hindi, dadagdagan mo ang pagmamahal sa spouse, sa children, at ang parents mo. Tandaan nyo ha, walang age limit ang pagmamahal sa parents. Yung iba, elementary lang mahal. Ang magulang, pagdating ng high school, sasagot-sagutin na. Parang hanggang elementary lang ang pag-ibig at respeto. Buti walang ganun dito. Amen? May sarili ka ng buhay o trabaho, bahala na sila sa buhay nila. Hindi ganun. At panghuli ay siblings. Minsan, mas mahal mo pa ang jowa mo kaysa kapatid mo. Ang jowa nililibre, ang kapatid inaagawan. Inuubusan ng ulam. Kaya si kapatid, galit sa jowa mo ngayon. Ay magiging asawa mo yun. O magkakasundo ba yun? Yung maghipag o magbayaw? Ay hindi, bakit? Ay mas minahal mo na agad Hindi mo pa naman asawa. Ay hindi mo pa asawa, mas mahal mo na, lalo na pag-asawa mo na. Kaya sabi mo sa kaliwat kanan mo, ayusin ang priorities. At siyempre, yung others. Nandyan yung ating mga fellow believers. Patawarin ang isa't isa, pagtiisan ng isa't isa. Talagang may time na magkakasakitan tayo, mga co-believers, mga kapatid. Kaya huwag kang mag-iilusyon na ikaw ay nasa langit na. Nasa church ka pa ha, wala ka pa sa langit. Kung gusto mo wala nang makakasakit sa'yo, huwag ka na mag-church. Pero diretso ka na sa langit. Huwag ka na rin uuwi, diretsong langit na agad para wala nang makasakit sa'yo. Kaya sabi mo sa katabi mo, matagal na talaga kitang tinitiis. At siyempre, yung ating mga unbelievers, na lahat ng mga tao, aside from our enumerated above. Pwede po ba tayong tumayo ngayon? Minsan sa priorities tayo sumasablay Hindi natin alam kung sino dapat unang mahalin. Minsan mas mahal mo pa ang mga kaklase mo kaysa magulang mo. Mas mahal mo pa ang iyong apo kaysa sa anak mo. So, there are so many things that have to be adjusted. At minsan ang bagyo ang nagpapa-adjust nito. Yung mahal mo sa buhay na hindi mo ina-appreciate, biglang magkakasakit. Biglang magkakaroon ng ganitong problema. At pag siya ay hindi mo na nakakasama at hindi na malakas, saka mo lang a-appreciate. Pag kasi kasama mo lagi, hindi mo ma-appreciate. Pero pag oras na nawala, saka mo hahanap-hanapin. Ganyan po ang tao. Hindi alam kung saan lalagay. Amen? Kaya salamat sa bagyo, mayroong mga resetting tayo. That's why we needed storms. Don't repel storms. Wag mong layuan ang storms. Kaya ito po ang word ng Lord sa atin before we pray. Isaiah 41 verse 10. Don't worry, I am with you. Don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. So ibig sabihin kapatid, it doesn't matter what storm you are in. Hindi natin malalakihin masyado ang signal number ng storm na mayroon sa buhay mo. Hindi na natin mag-uusapan kung gaano kalakas ang hangin, gaano kalakas ang ulan, kung gaano katindi ang pinsala. Ang pag-uusapan na natin ngayon na ito, sino ba ang kasama mo habang ikay nasa storm? At yan ang nagpapalakas sa iyo, yan ang nagbibigay sa iyo ng victory, yan ang sumusuporta sa iyo, yan ang tumutulong sa iyo. Kaya ang sabi ng Diyos, don't worry. May matinding bagyo minsan sa atin na we continue to resist. Alam mo, go in the center of the storm para makita mo yung liwanag ni Lord.
Kaya ka nagre-resist kasi nandun ka pa sa malalakas na hangin. Daanan mo. Hayaan mong maranasan mo yung malakas na ulan, malakas na hangin. Pagtapat mo sa gitna, i-affirm sa'yo ng Diyos ito, don't worry, I am with you. Pag nasa eye of the storm ka na, sabihin ng Diyos sa'yo, don't be afraid, I am your God. I will make you strong and help you. I will support you with my right hand that brings victory. Kailangan mo lang i-endure yun. Marating mo yung gitna ng bagyo. Para pag na-endure mo at na-receive mo ito mula kay Lord, ang lakas mong lalabas o ang lakas mo pag alis ng bagyo. Kaya pagdating ng aftermath, malinaw ang mind mo. At alam mong may purpose ang Diyos kung bakit may bagyo. Alam mo at malinaw sa'yo, kailangan lang palang i-reset ang priorities ko. Hello? Amen po ba? Let's reset our priorities now. Sino dito nga aminin niya sa kanyang sarili? Close your eyes. Close your eyes. Be alone in the presence of God now. Close your eyes. Sino dito nga amin sa kanyang sarili, siya'y nasa gitna ng bagyo? Raise your hands. Huwag mong titingnan ng katabi mo. Aminin mo ngayon. Sige, diyan nag-uumpisa ang lahat sa pag-amin. Ina-admit mong akay nasa gitna ng bagyo. Therefore, this word is for you. He will make you strong. Just set your priorities. Sino bang unang mahal mo? Sino bang unang mahal mo? Sasambahin, tanging ikaw lamang ang nagmahal sa amin. Ang utos mo ang aming susundin. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, puso at lakas mong isip at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Banal mong pangalan, itataas namin sa buong mundo. Ihahayag namin tanging pangalan mo, Jesus, ang tagapagligtas. Wala nang ibang mamahalin. Mom, with all your heart, sing this to God. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa lahat. Ibigin ka, O Diyos, buong puso at lakas mong isip Yes. at kaluluwa habang may hininga, paglingkuran at papurihan ka. Once again. Ibigin ka, O Diyos, ng higit sa Let this be your commitment to God. He is your priority. Paglingkuran at papurihan ka. Yes, thank you, Lord.
Yes, this is our calling to worship you at papurihan. Lord, I am declaring right now that all our brethren who are in the midst of their storms, Lord, your word in Isaiah 41 verse 10 shall manifest upon their lives, that they will not worry. We will not be afraid, Lord, for you are with us. You will strengthen us and help us, and your support will give us victory. Kaya, Panginoon, I declare na ma-enjoy ng bawat isa ang kanilang eye of the storm experience. At Lord, mapalabas ng storms na ito ang mga cracks na dapat ayusin sa aming sarili, sa aming puso, sa aming isip, sa buong katauhan namin, sa aming pamilya, at sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. Lord, expose the cracks, Lord. At alam namin, tutulungan nyo kaming i-restore ito more than before, better than before. And Lord, also, we are praying that you expose lahat ng mga wrongdoing sa aming gobyerno. We are praying, Lord, that you intervene para po sa aming nation. We pray, Lord God, that through the storms, whether ito'y mga biological, physical, or even inner storms, i-expose mo ang cracks na ito sa aming gobyerno. Because we believe, pag nakita ang crack, alam namin, kayo po ang tutulong mag-repair nito. At minsan hindi nyo lang i-repair, papaltanin nyo ng bago. Kaya salamat ng marami, O Diyos. We entrust to you our whole nation. We entrust to you our President. Lord, touch his heart that he may lead us, Lord God, this nation, to come back to its calling, to her calling, Lord. And also, we pray for all the government officials, ang Vice Presidente, mga senador, kongresista, governors, even the governor of Batangas, Lord, the vice governor, board members, the mayor of Batangas City, the vice mayor, councilors, barangay chairmen, and all the barangay councilors, and even all, Lord God, the constituents of this city. We are praying, Panginoon Diyos, we are praying that we are supported by you and that you will spare this nation. You will spare especially Batangas City, Lord God, from all these devastating storms. And we pray, Lord God, ngayon pa lang, sineselyuhan na namin na tunaw na ang bagyong Uwan. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Yes, Lord God, and at the same time, Panginoon, bigyan mo kami ng tapang upang labanan ang inner storms, harapin at pagtagumpayan ang inner storms ng aming buhay. Bless all the J1 people, Lord God. We declare, mula ngayong araw na ito, mas matibay ang kapit namin sa inyo. Because you are our firm foundation. Our strength comes from you. Kaya, Panginoon, all the more, we will love you. We will cherish you. And we will give you our lives, Lord. Salamat, Lord God. Salyuhan nyo ng iyong dugo ang aming mga tinanggap ngayong araw na ito. Sa iyo pong paborit pagsamba. Ito pong aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ng Panginoon.